At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila at umalis upang pumaroon sa Macedonia. At nang matahak na niya ang mga dakong yaon at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Gresya. At nang siya'y makapaggugol na ng 3 buwan doon at mapabakayan siya ng mga Hudyo nang siya'y lalayag na sa Syria, ay pinasiyahan niyang bumalik na magdaan sa Macedonia. At siya'y sinamahan hanggang sa Asya ni Sopatro na taga-Berea na anak ni Piro, at ng mga taga-Tesalonikang si Aristarco at si Segundo, at ni Gayo na taga-Derbe, at ni Timoteo, at ng mga taga-Asyang si Tikiko at si Trofimo. Datapwat na nga una ang mga ito at hinintay kami sa Troas. At kami nagsilayag mula sa Filipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang lebadura, at nagsidating kami sa kanila sa Troas sa loob ng 5 araw, na dooy nagsitira kaming 7 araw. At ng unang araw ng sanglinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan, at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagngangalang Eutico na mahimbing sa pagtulog. At samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa'y natutulog, ay nahulog buhat sa 3 grado, at siya'y binuhat na patay. At nanaog si Pablo at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, "Huwag kayong magkagulo, sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay." At nang siya'y makapanhik na at mapagputol-putol na ang tinapay, at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. At kanilang dinalang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. Datapwat kami na nangauna sa daong ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo, sapagkat gayon ang kanyang ipinasya na ninanasan niyang maglakad. At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inilulan namin, at nagsiparoon kami sa Mitilene. At pagtulak namin doon ay sumapit kami ng sumunod na araw sa tapat ng Chiyo. At nang kinabukasan ay nagsidaong kami sa Samo, at nang kinabukasan ay nagsirating kami sa Mileto. Sapagkat ipinasya ni Pablo na lampasan ang Efeso upang huwag na siyang magugol ng panahon sa Asya, sapagkat siya'y nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. At nang sila'y magsidating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo na mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo, kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay, na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, narito, ako na natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na pinatotohanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinangaralan ng kaharian
ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo'y magpuyat na alalahaning sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Hindi ko inimbot ang pilak ninuman o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. At silang lahat ay nagsipanangis ng di kawasa at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo, at siya'y hinagka nila na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kanyang mukha. At kanilang inihatid siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa daong.